Guys, for today's video, pag-usapan natin ay si Own Bank. Kung mapapansin nyo, ni-review ko siya couple of months ago, pero I never followed up with my review sa Own Bank. And bakit? Initially, medyo masaya ako na merong contender si Cbank sa akin in terms of the interest rate nga. Kasi if you don't know, si Own Bank ay may 6% interest rate sa savings nila. Good contender to as a digital bank or as a bank doing their transaction online. Pero, ito yung mga reason ko kung bakit. So, kung gusto nyo malaman yan, samahan nyo ako. Sit back and let's discuss. Come here it up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about entrepreneurship, small business, and personal finance na meron akong experience at ginawa ko na yan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. So kung gusto nyo muna magkaroon ng background about Own Bank, meron na akong review niyan sa baba. Ito siya. Yan, i-check nyo yan para magkaroon kayo ng idea kung wala pa kayong idea about Own Bank. Okay, but let's go past that. Pag-usapan na natin si Own Bank. Sabi ko nga kanina na si Own Bank ay nagbibigay ng mataas na interest rate sa savings at 6% per annum. So, sino ba ang mga nag-6% per annum? Actually, marami naman Si Maya, si Cbank. So, sila yung banks na nag-transact online na nagbigay ng mataas na interest rate. But right now, binabaan na nila ang interest rate nila. So, parang ang natitira na lang ngayon is si Own Bank. Kung common sense lang, it's a wise choice na magbangko ka sa pinakamataas na interest rate. 'Di ba? 6%. Siya na yung natitirang 6%. Well, hindi ko actually siya ginagamit. Ginagamit ko lang siya to check and review kung meron mga updates but not necessarily use as a bank. I don't want to influence you guys but ito lang kasi yung reason ko. Kasi nakikita ko sa comment section na gawa naman po kayo ng update video about Own Bank, so on and so forth. Ito na. Ito na yung updated video ko. Pangalawang reason kung bakit ko siya ni-review is kay Own Bank kasi pwede kayo mag-cash in using G-Credit. Check nyo na lang din yung video ko sa baba pero bago nyo gawin yung G-Credit to Own Bank is i-upgrade nyo muna yung account nyo. And this is one of the reason kung bakit medyo na-turn off ako kay Own Bank, which is hindi maayos ang process nila upon launching. Anong ibig ko sabihin? Nung nag-launch, nung unang review ko, pinakita doon na pwede ka mag-create ng account ng walang ID. Ayan. So, flinag ko rin yun during my review na bakit ganun, di ba? Dapat merong KYC ka agad-agad kasi nagtatransact ka ng cash in and cash out. So, tumagal yun and then eventually nag-update sila October na any amount na ika-cash out mo, magre-require na ng which is, eto, yan yung naging problema. Those people na gumawa ng Own Bank account at nag-cash in nang wala pang ID required, naipit na ang pera nila sa Own Bank kasi hindi nila ma-upgrade or wala silang ID. So, di ba, anong gagawin nila? So, yun, medyo na-turn off ako with Own Bank kasi parang lumalabas na kasalanan ko pa na naipit ang pera ng mga tao doon. Ayan. Kaya, I never touch Own Bank na sa ganon. Well, I'm not sure kung okay na siya ngayon, but ang masasabi ko is, sa mga bagong user is kailangan talaga mag-register muna. Second reason, na most of the feedback ng mga viewers sa akin is hindi nila ma-upgrade yung kanilang Own Bank account kahit valid ang IDs nila. Hindi ko rin alam talaga kung bakit But, ito siguro yung masasabi ko. Nung time na nag-upgrade din ako, binalik din sa akin yung application ko to upgrade. Nag-fail din yung upgrade ng isang beses. So, what I did is to change phone. Yung phone na merong higher resolution yung camera para pag pinicturean ko yung ID is malinaw. Nung ginawa ko yun, nire-submit ko, then yun. After ilang hours, bumalik na and successful na yung upgrade. So, hindi ko alam kung may connect yun. Pero, kung sa iba, nagpe-fail sila ng paulit-ulit, try nyo yung ganung workaround. Pangatlong reason ko kung bakit hindi ko ginagamit yung Own Bank. Natatakot ako actually para sa kanila. So, yung unang review ko, sabi ko si Own Bank ay previously yung Rural Bank of Cavite. Which is tama naman. But, apparently, parang under na siya ng isang multinational company. Parang hindi na siya purely na homegrown bank na sa Cavite.
I don't know kung binili siya, pero ang masasabi ko lang, right now, si Own Bank ay being managed by Akulaku. Si Akulaku is also managing the Lazada credit. If you have Lazada credit, si Akulaku ang nagpapahiram sa inyo. So, si Akulaku ay multinational company here in Southeast Asia. I don't remember pero Singapore yata, Thailand, yan. Check nyo na lang over the internet. O editor, pakilagay na lang yung mga countries na ino-operate ni Akulaku. Yan. So, dahil dyan, medyo naging skeptical ako na ilagay yung pera ko dyan kasi I never heard of Akulaku before. And lately ko lang siya nalaman nung nakipag-meet ako with them. Kala ko nung una talaga, parang isang company, Own Bank talaga. Like BDO, parang ganon. Which is, hindi naman pala. Okay, last reason ko is, merong mga feedback yung mga viewers ko about, transfer time. So basically, hindi nila natatanggap kagad yung mga transfer nila. Well, ako hindi ko naranasan yun. Pero coming from other user na nangangamba kung papasok ba yung perang transfer nila, well, it's something na kailangan nating i-flag. Bakit iba-iba yung experience natin in terms of bank transfer? Diba? Magka-cash in na nga lang sila, pero bakit hindi nila nakukuha kagad? Or magta-transfer out na nga lang from Own Bank papuntang ibang bank account, pero hindi nila natatanggap kagad. So, yung mga reason na yan, sana maayos ni Own Bank para naman ma-prove nila sa mga customer na dependable itong bank na to, which is si Own Bank. Okay, for our question of the day, ano yung usual yung inaangal nyo about sa isang digital bank? So, kunyari, pipili kayo. C-Bank. Si C-Bank, walang ATM yan. Yung mga ganon. So, let me know sa comment section sa baba para naman mapag-usapan natin yan at may chance kayo manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. And syempre, huwag niyong kalimutan maglagay ng hashtag road to 75k subs and mag-like and subscribe dito sa aking channel for your chance sa ating cellphone giveaway once we reach the 75k milestone. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout muna tayo at shoutout kay at Vicmar Penida 9934. Sabi niya, well, nung napanood ko yung isang video mo with GoTime yung nagustuhan at ayaw mo sa kanya, I'll still try to open an account pa rin. Sobrang bilis at wala pang maintenance balance na kailangan. I think, maintaining balance. I already decided na i-close na rin yung isang traditional bank ko kasi parang useless din. Thanks for sharing the idea. It really helped. At Vicmar Penida 9934, thank you so much for supporting and watching my videos. Maraming salamat po. Thank you for watching, guys. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala namang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again, guys, this is Pat Quinto, and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!